Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mauhulog nga ang loob ni Ponggay kay Tanggol sa katagalan nilang magkakasama sa iisang bubong. Pansamantala kasing makikitira sila Tanggol sa bahay nila Ponggay dahil bilang kapalit ng pagtatanggol nila Tanggol sa magulang ni Ponggay ay ang kabayaran nito ay ang pansamantalang pagtira nila Tanggol sa kanila. Bagamat aayawan ito ni Ponggay sa una dahil kriminal ang tingin niya kay Tanggol at pinaghahanap ito ng batas, ay pakikiusapan si Ponggay ng kanyang tatay na si Mauro na kung hindi dahil kay Tanggol ay baka patay na siya dahil sila Tanggol ang pumigil sa pinagkakautangan niya ng pera sa pag-unday sa kanya ng saksak. Bagamat mabigat sa loob ni Ponggay ang paghingi ng pabor ng tatay niya, ay wala naman siyang magagawa kundi sumunod dito. Utang na loob ni Ponggay kay Tanggol ang buhay ng tatay niya dahil kung hindi kila Tanggol ay baka umuwi na siyang pinaglalamayan ng tatay niyang si Mauro. Ngunit kahit nakatira na sila Tanggol kila Ponggay ay kaaway pa rin ang tingin nila sa isa't isa. Ngunit kalaunan ay maiintindihan ni Ponggay ang sitwasyon nila Tanggol na pinaglalaban nila ay hindi lang para sa sarili nila kundi para sa ikabubuti ng taga Maynila. Dito na nga lalambot ang puso ni Ponggay kay Tanggol dahil ramdam niya sa mga ito na mabubuting tao ito at naniniwala siya na hindi lahat ng kriminal ay masasamang tao, kundi ang iba ay napagbintangan lang sa mga kasalanang hindi naman nila nagawa para linisin ang mga nasa posisyon ang kanilang mga pangalan kahit sila naman talaga ang totoong may sala. Dahil dito ay unti-unti na ngang makikipag-usap si Ponggay kay Tanggol at aalamin niya nga ang sitwasyon ng mga ito. Katagalan ay magiging espiya nila Tanggol si Ponggay laban sa mga pulis at sa mga gerero. Dito na din mag-iiba ang pananaw ni Ponggay sa batas na umiiral ngayon na hindi na talaga balanse ang batas. Dahil kapag mahirap ka ay hindi ka papaboran. Ngunit kung ikaw ang nasa posisyon at mayaman ka ay titingalain ka kahit nakasuot ka lang ng maskara ng santo. At yan ang aabangan natin. Bye!